Subalit sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David at de la Cruz, Cecily Rivera, Rosemar Paming, Millet Ramos, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chima Garao, Michelle Esteban, Angket Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Silario, Judith Soli de Rosario, Elma Ecuador, Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abisay de Badaal, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Querol, Ricky at Avik Magpo, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Cunanan, Renet David de Leon, Melody R. de Belen, Alicia Arcega Crucis, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Silin Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Dumapas, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, Jan at Teresita Hedelun, Antonio Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at Didi ng EDB Community, Mila Di Gonong, Reverend Father Opino Pensuli, Bishop Dennis Pilarojo, Juliet Herrera, Lauro de la Cruz, Mirna Lumba, Ditas Bormeo, Evan Herrera, Joseph, Mary Grace at John Paul, at para sa kaligtasan ng mga susunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Bulacan, Mamerto at Emma Bunag, Lito at Karen Berel de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Boy at Calderon, Blaze Ringor, Bill Castin, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Leon Celestina Tiyu, Architect Bernard at Eda de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Jun at Doris Pilehera, Yolanda Basihan, Gaspar at Susan Dumaday, Dayan Bunag, Amy Ferry Manalo, Jima Jodelin Den, Emelita de la Cruz, Reyna Kilabaw, Ivy Dorin, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mamamana ng panantayan ng Barangay Pulos ng Rafael Bulacan at ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, Edwin at Josie Lazaro, Lito at Karen Bernal Dios, mga doktor at medical staff ng Arabia Fatima Hospitals, Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Baybo, Nueva Vizcaya, Trujillo Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at pagkaindi ng mga kawani ng pamanang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Elosa Villamil, Eric Amaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Aris Ann San Miguel, Jose Inga, Timoteo Orivela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Jodith Santiago, Marian Maravilla, Cielo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Mark Joseph Bernardino, Lucy Rita Pami, Renel Nino Laguador, Minda Saison, Raimundo Sabelia, Rami Banaag, Roberto Navarro, Dr. Benjamin Miranda Jr., Nathan Celine Flora Habana, Judaline at Linda Guador, Leonico Hayday Colin, at John Lincoln Bayutang, Adela Mutuk, Joey Lumba, at Baby Pals Karawan ni Teresita Rivera, Alexandra Garais, Dale Tan Parinas, Catherine Faith Galinato, Vilma Pasyon, Maricar Angeles, Joyce Dumabaw, Carlo Emanuel Rojas, Jules Midyam, Jamie Agota, Melo Cristobal, Remy Sabado, at gigipal sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Cededonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Juan, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa,
Flor Protasius Susana Ganacia Nestor Maria Teresita, Ima Concepcion Jaime Domingo Maximina Alejandro Enriqueta Brian Angelo, Maricel Jose Fidora Sofia Roy Justin Lucila Felisa Pedro Filino Romeo, Maria Ricardo Jose Romel Daisy Jocelyn Rosa Domingo, Jose Pipito Magdalena Felicidad Agustin Marlene Mark Maria Mercedes Antonia, Antonin Balu Nemesio Cesar Minerva, Nelson Sion Maria Filino Tino Serido, Casiano Carlito Akam Dion, Linda Luz Biminda, lahat ng mga kaluluwas purgatorio at hindi na mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanin ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga pakasalanay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, itinampok po ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalbahasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aming namang mapahalagahan para tanutunin namin malisi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong namatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningingay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito ay napuno ng puso. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako, pagkat ako isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuburin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isubo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon naghari na, ang damit niya ay mahadika. Panginoon, naghari na ang damit niya ay mahari. Panginoon naghahari na ang suot sa katawan ay damit ng mahadika at batbat ng kalakasan. Panginoon, naghari na ang damit niya ay mahari. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una. Bago pa ang ano pa man, likas, ikaw ay naroon na. Panginoon, naghari na ang damit niya ay mahari. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahayang iyong templo. Panginoon, naghari na ang damit niya ay mahari ka.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kay sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayo matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nangihihip na di pabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag inyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sabi, ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwas sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo na ating napakinggan, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon ang isang alagad ay sumusunod lamang sa kanyang Panginoon. Hindi siya mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon, subalit kasiyahan na ng alagad kapag nasasabing siya ay kamukha ng kanyang Panginoon. Kapag nasasabing isang alagad ay unti-unti nahuhubog ayon sa wangis ng kanyang Panginoon. Kaya nga po ang bawat isa sa atin ay mga alagad ng ating Panginoon. Kaya tayo rin ay dapat na nahuhubog ayon sa wangis at larawan ng ating Panginoon. Kaya nga po ito rin ang ipinakita sa atin sa aklat ng Genesis ng nilalang ang tao. Subalit ang pagkakalikas sa atin ayon sa wangis at larawan ng Diyos ay di sa pisikal na pamamaraan lamang, sapagat magkaiba ang mukha ng bawat isa sa atin, magkaiba rin ang kasarian ng bawat isa sa atin. Kaya nga po kay kukumpara ito sa mukha ng ating Panginoon, may kukumpara lamang natin ito kay Jesus, sapagat siya ang naging tao lamang. Kaya nga po sa tatlong persona, ang ikalawang persona lamang ang nagkatawang tao. Kaya nga po ikukumpara natin sa buong pagka-Diyos ng Santisima Trinidad, hindi natin may kukumpara ang ating sarili sa pisikal na pamamaraan. Subalit ang pagkakasabi sa atin na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan ay hindi pamagitan ng mukha lamang natin. Kundi lahat tayo ay ginawa mula sa pag-ibig, sapagat ang Diyos ay pag-ibig na siyang ating pinagmulan, na siyang ating pinanggalingan. Kaya nga kung tayo ay mga alagad ng ating Panginoon, namumuhay din tayo ayon sa wangis at pag-ibig ng ating Panginoon, ayon sa larawan ng pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga tayo mga alagad ng ating Panginoon, sapagat sinusundan natin ang kanyang mga yapak. Kaya nga ang sabi sa atin sa ating mabuting balita, huwag tayong matakot sa mga nakapapatay ng katawan lamang. Ang katakutan natin ay ang nakapapatay ng ating kaluluwa. Kaya nga po ang sabi sa atin, huwag nating hayaan na pasukin tayo ng kasalanan, sapagat ito ang sumisira sa pag-ibig na handog ng Diyos sa atin. Ito rin ang sumisira sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, ating natunghayan yung napakagandang sagutan sa pagitan ng ating Panginoon na dapat nating sambitin sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga yung ating unang pagbasa, ito rin yung madalas na naririnig natin na pagbasa kapag may inoordinan na isang bagong pari. Sapagat ang lagi na tugon ng isang tagapamingkod, ang tugon ng isang inaanyayahan ng ating Panginoon para sumunod sa Kanya. Narito po ako, maglilingkod ako. Narito po ako, ako'y susunod sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang dapat nating magmutawid sa ating mga bibig na tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, na kahanda tayong ihalay ang ating sarili para sa Diyos. Kaya nga po tingnan ninyo sa ating pong pagdiriwang ngayon, meron tayong inaalala na isang santo, at ito ay si San Benito Abad. Ibig sabihin ng abad, siya po'y tagapamuno, tagapangasiwa ng isang monasteryo.
Kaya nga po sa kanyang uri ng pamumuhay, pinakita niya ang kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Sa kanyang uri ng pamumuhay, pinakita niya ang larangan ng pag-ibig sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po sa ating mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, lalo tingin sa ating pong mga tagapaglingkod, sa ating pong simbahan, meron tayong tinatawag na mga religious o kaya naman ay mga diocesan. Yung mga religious, ito po yung nagsasama-sama sa isang kongregasyon. Samantalang yung mga diocesan o mga pang-diocesis na tagapaglingkod, lalo na sa mga pari, ito naman yung ina-assign sa mga diocesis, sa mga parokya, sa bawat diocesis. At hindi po naman, mga kapatid, sa mga tagapaglingkod natin, meron ding tinatawag na contemplative at active. At ano po yung contemplative? Ito po yung nasa isang lugar lamang. At anong ginagawa? Doon lamang sila nakastay sa isang lugar at iniaari nila ang kanilang sarili sa pagdarasal, sa pananalangin, sa pag-aaral, sa pagdinilay. Kaya ang pinagdarasal nila ay hindi lamang ang kanilang sarili, pinagdarasal nila ang buong mundo. Samantalang yung mga nasa active service naman, sila naman, nagdarasal din naman sila. Kaya lamang, meron pa silang dagdag na ginagawa. Sila yung nakikita natin na kadalasan nasa lansangan o kaya naman nasa mga parokya o nasa sa mga lugar ng paglilingkod na kung saan silang direkta na tumutulong sa mga tao sa mga espiritual at material na pamamaraan. Kaya nga po iba't ibang larangan, pero lahat ng ito ay pagtawag ng Diyos sa atin para sumunod sa Kanya. Kaya nga po bawat isa, meron din po na mga pagsubok, pero ang sabi nga sa ating mabuting balita ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, sapagat ang ating Diyos ang ating kakampi. Kaya nga po mga kapatid, kahit sa mga simpleng bagay, may mga pagsubok na dumarating sa atin. Kaya halimbawa, yung mga taong kanilang uri ng pamumuhay ay nasa contemplative, nasa isang lugar, nagdarasal, nananalangin, nagninilay. Alam po niyo, isa sa pinakamahirap na pagsubok sa kanila ay yung ubang araw-araw, parang pare-pareho na lamang ang pagtakbo ng araw. Araw-araw, parang pare-pareho na lamang yung kanilang ginagawa. At ano yung pinakamabigat na pagsubok? Yung ubang madama mo na parang wala namang nangyayari. Yung parang madama mo na pare-pareho lang naman ang nangyayari sa iyong buhay sa bawat pag-ilog ng araw. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan, yan yung pinagmumulan ng panlalamig, yan yung pinagmumulan ng kawalan ng gana sa pagdarasal o kaya naman ay pagpapatuloy ng paglilingkod. Samantalang yung mga nasa active service naman, ano naman yung isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanila. Yung kubang madama mo na lahat na lang ginawa mo, pero parang wala namang nangyayari. Yung kubang pagod ka na, pero parang wala namang nangyayari sa iyong mga ginagawa, wala namang nagiging epekto sa mga taong iyong pinaglilingkuran. Kaya nga po ito rin ay malaking bahagi ng pagsubok sa mga nasa active service. Pero mga kapatid, muli sa ating mabuting balita, pinapaalala sa atin na dilingkod tayo. Di lamang tayo ay para papulian ng ating kapwa. Naglilingkod tayo. Di lamang dahil ninanais natin, meron tayong ma-achieve sa buhay na ito. Naglilingkod tayo. Hindi lamang dahil gusto natin maging successful sa buhay o sa ulit ng ating paglilingkod. Kaya ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, ang isang tunay na alipin, tapat sa kanyang Panginoon. Kaya nga po kapag naglilingkod tayo, ang pinadilingkod natin ay ang ating kapwa, pero ang pinadilingkod natin at pinag-aalayan at tunay nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya hindi na mahalaga yung sasabihin ng ating kapwa sa atin, maging pangit man o maganda, maging papuri man o pandilibak sa atin. Kundi ang pinakamaganda na isipin natin, ano naman yung masasabi sa atin ng ating Panginoon pagdating ng panahon, na sana matapos ang ating paglilingkod dito sa lupa, tayo mismo itawagin ng ating Panginoon at sabihan tayo na tayo naging tapat na mga alipin. Kaya tayo tinatawagan makisalo sa hapag ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo lahat ng mga narito, sana sa bawat sandali ng ating buhay, matuto tayo maglingkod ng walang inaantay na kapalit, ng walang pag-imbol, at iniaari ang lahat para sa ating Panginoon. Mga kapatid, dapat ipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan,
at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Tayo ngayon ay dumulog sa pananalangin sa Diyos, kaya ating sambitin sa ating walang hanggang Ama. Ama, ipagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, pagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Iyong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabubuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipagsanggalan mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalamit na Ama, ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga mitiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming nilikha, may narapat mong si San Benito ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalumong kami pinagkalooban mo ng pagkabuhay ay makapaghain ng mga ari na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan kunin ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di kinagagalap namin may mga banal na tao na nagtatalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at makita ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at agad mong kamkinang tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong pinililigon. Dito mo rinais na kami makarating at umantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan,
na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lamang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagdadalas sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagamatay at muling pagkabuhay ninyo, anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Ardileris na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kanilahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, makasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga nasalakaran. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at yayabo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung kayo mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Benito Abad para napin ikaw lamang at ako'y ng bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.